This program is supported by Pure Gold. Sa Pure Gold, always mura, always kompleto, always may promo, always panalo. Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Lunes. Masayang Lunes sa inyong lahat. Masayang Lunes, Nelson. Masayang Lunes, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, saan man po kayo naroroon, anumang oras kayo nanonood, welcome po sa Saganang Mamamayan. Ay, batiin ko rin pala yung mga tinatawag ating team replay, Nelson, ha? Ang dami din pala yan, ha? Ang iba kasi sa kanila, sa oras ito, gabi, madaling araw, iba naman ay nasa opisina. Kaya kahit tapos na ang palatuntunan natin ay nire-replay nila sa pamamagitan ng social media account nila. Ayan. September 29, 2025. Huling Lunes po sa buwan na ito. Ay, last September. Monday na ba? Last Monday. So, sa isang araw ay October 1 na? Sa Miyerkules, October 1 na. Wow! Pero sabi nga ng isang awitin na Wake Me Up When September Ends. Wake me up before, hindi ata yun. Wake me up before you go. Iba yan. Iba pa yun. Iba pala yun. Iba pala yun. Wake me up before you go. Kasi yun ang sinasayaw-sayaw ko tuwing umaga. Kasi itong September na ito, ha, Jen, mukhang ito nga po ang isa sa buwan sa taong ito na napakadaming aksyon. Ang daming pangyayari. At bilang katunayan, ngayon lamang pong araw na ito, ngayong hapon, ay marami pong mga pasabog na nakita tayo, narinig, napanood dyan sa Senado. Aba! So, puno ng aksyon ng ating araw na ito? Puno ng aksyon. Mula pa ba kayo ng umaga yan? O? Kasi kayo ng umaga, nagising ako, hindi masyado. malakas ang busang ulan. Oo. Ngayong hapon na ito. Muntik na ako malubog sa baha eh. Kasi kaninang umaga ay mga budget deliberations eh. Oo. Ang ngayon ay tungkol sa mga privilege speech. Ayun. Oo. Sige. Tirahin agad natin. Oo. Alam mo naman sa palatuntunan ito, alam mo, ginagawa natin academic discussions. Tayo ay maglalatag lamang na magkakabilang panig at sa bandang huli ay ang taong bayan, sa ganang mamamayan, sila magsasabing tama kayo, mali kayo, at sama-sama tayo. Ayun nga. Kumanta ng handog ng Pilipino sa mundo. Huwag mo kakantahin yan. Ganun ba? Oo. At, pag kumakanta ko, nauna agad eh. May latest Ang latest ngayon ay may nag-resign ka agad. Yan muna tayo. Breaking news po ito, mga kababayan. Doon muna tayo sa introduction, ha? Para hindi tayo masyadong abangan ninyo yung mga pasabog na nangyari ngayon. Yan. Anong nangyari? Sinong nag-resign? Ang balita po ngayong araw na ito, isa sa mga taong hinahanap ilang linggo na po nakalipas, ay si Congressman Saldico. Yes. Nag-resign siya bilang? Nag-resign na po siya bilang representante ng Ako Bicol Party List. Ibig sabihin, hindi na siya congressman? Totally yun. Parang ibig sabihin, nagbibitiw siya bilang isang mababatas. Ibig sabihin, pwede na uling mangontrata ng mga construction project ng gobyerno. Hindi na siya congressman, di ba? Balik na sa isang pribadong individual bilang isang negosyante siguro. Sa part naman ng Ako Bicol, Nelson, ang number 2 nominee nila, kung di ako nagkakamali, po dyan, Congressman Pido Garbin. Okay. So technically, kung mag-resign yung number 1, papalitan lang yan kasi marami namang mga nominee yan. Ano ha? Pero yan ay tungkol sa partido. Yan. Ano naman ang implikasyon nito sa kanyang mga kinakaharap na aligasyon? Katulad ng siya daw ang pangunahing tinutukoy dyan, ha? Sa maraming mga pagdinig, puro Saldico ang nababanggit eh. Yun na nga. At hanggang sa pangalan lang niya, Saldico. Ibig bang sabihin, hindi na ako congressman,
hindi na ako kasali dyan. O, yun pala ito, pinapakita sa television, no? Ano niya? Resignation letter. Resignation letter and reply to the 22 September 2025 letter complaint. Ayan. Sinasabi pala niyan dyan, Jen, ay mabigat man sa kanyang puso, ay nagbibitiw siya bilang kinitawan ng mababang kapulungan. Yon. Dahil ito daw makabubuti sa kanyang pamilya. Ayun. Kasi ang nakalagay dito, may imminent threat to the lives of my family members and me. May banta sa buhay, no? Oo, and evident denial of my right to due process of law. Ayun. At sinasagot din daw po niya yung mga aligasyong ipinahayag ni Congressman Toby Chanco laban sa kanya. Ayan. Yan po ang breaking news sa araw na ito. Sa part naman na ako, Bicol Party List, malamang isa sa mga nominado nila ang papalit sa kanya. Ayun, parang binanggit din Ganon. Binanggit ipakita mo ulit. Balik natin doon direct. Ayun, ako, Bicol Party List will inform your good office of the nominee who will take my place in the House of Representatives. So, magpapasya yung party list. Kung sino, malamang yung number 3 nila. Ay, kasi ang number 2 nominee nila ay nakaupo ngayon, Congressman Pido Garbin. Ayan. Kung umalis po yung number 1, kung saldi ko, papasok dyan ay number 3 nila. Well, depende siguro sa kasunduan. Pwede kasi yung number 4, number 5. Hintayin na lamang natin kung sino po ang mapagkakasunduan ng Ako Bicol Party List na papalit bilang bagong representante po ng Ako Bicol Party List. At kanina ring umaga, di ba sa House ay aprobado na ang budget ng Office of the Vice President. Kaninang umaga, nandun din po si Vice President Sara Duterte sa Senate Finance Committee para sa budget hearing naman ng kanyang opisina. Alam mo ba ang nangyari dyan? Approve agad, approve. Hindi agad. Ganon? Oo. Hindi. May mga umapila pa. Na magko-question? Sa budget nila? Umapila si Senador Erwin Tulfo na isama ang 39 million pesos na bawas na ginawa ng Department of Budget and Management sa proposal ng OBP. So pinababawasan? Pinababalik. Yung ibinawas? 39 million ibinawas Sabi niya, hindi na dapat binawasan. Ang liit na nga ng pondo ninyo. Ibalik yung 39 million. Very good si Sen. Erwin, ha? Ayun. So, magkano na ang kabuang budget na hinihingi ngayon ng OBP? 902.895 million pesos. Tapos ipinababalik yung 39. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari. At pagkatapos ng, kasi nagsalita pa yung mga senador wala namang question at iginiit naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na aprubahan na rin kaagad bilang pagpapakita ng courtesy sa Office of the Vice President. Yan naman talaga ang tag doon. Ang kultura, ang tag hindi lang kultura. Tradisyon ng mababa at ng mataas na kapulungan. Nagkaroon nga lang ng issue yan, mga nakalipas. Pero sana ay hindi na po naulit ngayong 20th Congress, Nelson. Kasi alam nyo na, ang mga nangyari, lalo pong lalaki problema ng bansa natin. Pero yan naman ay tradisyon na talaga matagal na nilang sinusunod. Yun nga. Yun. So, ano pa ang latest? Ito muna, sa ICI, di ba? ICI. Yun pala. Tama. Meron pang bago din. Weekend ba yun noong nagbitiw si Maga? Tama. Sabado, Linggo. Yes. Ng gabi, ano? Naging mainit din po kasi tinalakay din natin. Biyernes din natin pala natalakay. Nung Thursday ay napag-usapan natin yung panunungkulan ni Mayor Benji Magalong at nasigundahan pa ata ito. Lalo atang nakatawag ng pansin kay Mayor Benji ang mga naging pahayag ni Auntie Claire Nelson. Kaya siya ay nag-resign. Mukhang yun ata ang nag-trigger lalo para siya ay magbitiw. Bilang ICI advisor at investigator.
Oho. Abi, kasama ba talaga investigator? Oo. Kasi sinabi ni Antipa, hindi naman siya investigador eh. Kaya nga napikon eh. Kasi nung itinilaga yun ang sinabi, advisor and investigator, special investigator. Ayun. Nung pinagre-resign na, hindi ka naman investigator eh. Advisor ka lang, sabi gano'n. Kaya napikon siguro. Ang katunayan, ang pumalit sa kanya ay ganun din ang designation eh. Special Advisor and Investigator. Pinalitan ba kagad siya? Sino pinalit sa kanya? Ang pumalit po kay Mayor Magalong bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure ay isang dating hepe of Chief of Philippine National Police, Chief PNP. Dating Chief PNP Chief rin. PNP. Sino? Walaan mo. Si PNP, si dating Ricardo Sarmiento. Masyadong malayo. Bata pa tayo. Si PNP, General Bartolome. Alayo na, sumurpa malayo din. General Aglipay. Aglipay yan, medyo bata-bata yan. Bata pa rin tayo. Mga kinala ko si Bersosa, si Bigote, ang ipinalit. Hindi. Medyo lang to, recent. Bago? General, dating PNP chief. Yes. Pero sandali lang, naging PNP chief. Sandali lang. Virtus Hill. Naging PNP chief pa yun. 3 araw lang hata, pero hindi nawala agad eh. Hindi. Si dating PNP Chief, General Rodolfo Asurin Jr. Si General Asurin. Oo. Nakailang buwan? Parang matagal-tagal din si General Asurin. Oo. Siya po ang papalit kay Mayor Benji Magalong sa ICI. Ang kanyang designation, Special Advisor and Investigator. Ayun. Pero sabi ng Malacanang, bagamat hindi na officially kasali si Magalong sa ICI, pwede pa naman din siya mag-submit ng kanyang mga recommendations and suggestions. May papalubag loob pa. Huwag yun ang kamutin yung loob ng tao. Sumama na nga eh. Sumama na nga ang loob eh. Tsaka sa tingin ko mukhang tanggap naman ni General Benji Magalong eh. Di ba? Welcome. Ito, pakinggan natin lang yung paliwanag ni Attorney Claire. Ganon. Tungkol dyan. Sige nga. Sige. Ante? Okay, maliwanag naman po ang ating pagkakasabi. Nung tayo po yung nagsalita, that's September 13, that's Saturday. At nung tayo tinanong kung paano siya magiging investigador, sinabi po natin sa ating sagot at inyo po makikita yan at mababasa siguro kung kayo may transcript. Sinabi po natin na siya po ay magiging, pwede po siya mag-imbestiga through his own effort. Pero po, natatandaan po natin, nagsalita din po ang Pangulo September 15, Monday. At noong hindi po nag-resign si Mayor Magalong bilang mayor, sinabi po ng Pangulo na ang kanyang magiging papel ay special advisor. Wala pong dinagdag ang Pangulo na pagiging investigador niya dahil nga po hindi po siya, or rather, he refused to resign as mayor of Baguio. So with that, nakita po ng Pangulo ang maaaring maging conflict at kaya po special advisor po ang kanyang ibinigay na magiging role ni Mayor Magalong. So wala po tayong nakikitang inconsistencies sa nasabing aking nasabi noong September 13 dahil Pangulo po ang mismo nagpasya nung sinabi niya po ito noong September 15. Ayun. Sa pinagre-resign pala siyang mayor para maging investigator. Ganon. Kung ako mo si Mayor Benji, dapat ako nga sa kanya. Di wag na lang po, mayor na lang ako. Ako naman eh. Tsaka siyempre, mahirap yung hinalal ka eh, di ba? Oo. Tsaka mas malaki ang magagawa ko. Yung ICI, baka ilang buwan lang, tapos na yan. Wala na akong papel. Sandali lang. Hindi mo naman pwede sabihin, nag-leave lang ako pagiging mayor. Hindi pwede. Di ba? Ano sagot naman ni Mayor Benji Magalong? Ang sabi ni Mayor Magalong, pakita mo nga si Mayor. Sige. Mayor Benji, ano naman ang sagot ninyo? Yan, nasabi niya,
Ngingiti lang ako muna. Ang sarap ng ngiti ni Mayor Benji. Oo. Kasi luma na yung video na yan, nung hindi pa siya tinatanggal. Ganon. Kaya nakangiti pa siya. Wala ba siyang statement? Wala pa. Hindi, pero sa narinig ko, mukhang welcome naman sa kanya doon sa pag-resign niya. Dahil sa marami din naman siyang trabaho bilang mayor. At saka yata yung grupo ng mga mayor, ano yung M4CC ba yun? MG4? Oo, yung Metro Manila for Good Governance ba yun? O Ayun, anti-corruption? ay magbibigay daw ng kanilang official statement. Ayun. Sumusuporta ata sila. Oh yes. Kasama doon sila Mayor Benji Magalong. Ay, Mayor Joy Belmonte. Yes. Mayor Vico Soto. Oo. Ayun, mga tignan natin. At dahil dyan, Jen, Ano nangyari? natatandaan mo sino ba yung Master Sergeant na nagsalita sa Senado? Si Gutesa, Orly Gutesa. Gutesa. Yes. Madadagdagan pa siya ng mga kasama. Meron pang sasama na magsasalita rin? Hindi naman sinabing magsasalita, makakasama. Makakasama. Yung mga dati niya kasama, makakasama na niya uli. Di ba, pinoprotektahan naman nila yung kasama, nagsama-sama sila. Kumakanta sila sama-sama. Sama-sama nating abutin. Hindi ganun. Hindi ba ganun ang kanta nila? Hindi. Kasi, ito bantayan nyo kasi baka kung saan magpupunta yung mga taong ito. Inalis na muna ng di ba nag-resign na si Saldico? Yes. So, ginawa ho ng PNP, may security detail yan na naka-assign sa kanya. Oo. Inalis na muna ng PNP ang security detail ni dating Congressman Saldico. Ayan. Ito daw po ay isang standard operating procedure para sa mga VIP na wala sa Pilipinas o yung lumilipad na ibang bansa. Ito, nag-resign wala na ito security detail dapat talaga. Di ba? Pull out yan. Pull out. Pull out. Kasi karamihan ng mga security details Marines. Dati kasi police yan di ba? Yung sa PSPG. Pero ito PNP to ganon. PNP, may security details siya mula sa PNP. Kasi, Kung ang sabi mo ay magsasalita din ba yan? Hindi ko alam. pero dati naman siya na nagsasalita Nag-usap-usap yun. Wala atang... Hindi lang natin ako sinasabi. Hindi pa rin natin sinasabi. Pero nagsasalita. Oo nga. Sabi nila, Bok! Yes, Bok! Bok! Mga ganyan yan Ay, nako. Pero ito naman, Nelson. Puntahan na po natin ang nangyari ngayon sa Senado. Meron ba? Pagbukas po ng Senado, talaga? abay, meron agad mga tinig na para bagang ang tawag nila ay tambuli. Naku po, eto na. Dumadagundong ang mga tinig ngayon. Kasi kahit naman tayo siguro, kahit kayo mga babayan, simula ng investigahan itong mga anomalya sa flood control project, hindi talaga nababanggit yung pangalan na ito no? Itong parang iniiwasan talagang banggitin ang pangalan. Hindi natin alam iniiwasan o talaga namang baka naman wala nang kinalaman daw. Lalo na kung mabait na tao naman. Kung talaga naman. Wala namang ginagawa masama. Mahirap naman magparatang, di ba? Totoo, kakalad ka rin ba yung mga taong ganyan? Pero ganun pa man, Nelson, sabi ko nga, dito sa atin, facts lang. Presentation of facts lang tayo Yes. Di ba? Kanina po ay nag-privilege speech ang dating Senate President. Ngayon po ay Senador Francis Chis Escudero. Meron daw pong script. Script na gumagana at mukhang pumapabor ang script na ito kay dati rin po, Speaker Martin Romualdez. Binanggit na niya yung pangalan na yun? Yes. Ilang ulit na binanggit po ni Senator Chis ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez. At ang tanong niya, may natatakot ba kay Speaker Martin? Bakit hindi nababanggit? Bakit hindi nababanggit? Gusto mo bang pakinggan yung ilang mga pahayag ni At base daw dun sa script, yun ang script na bawal banggitin yung pangalan ng isang main character. Ganun ba yun? Yes. Ito yung sikat, ito yung bida ng script. Pero hindi mo babanggitin ang kanyang pangalan. Parang magandang pelikula yun.
the name that is forbidden Oho. to be mentioned. Oho. Masyado mahaba, iklian natin. Ang sikat sa ang bida sa pelikulang ito. Ay, bawal banggitin ng pangalan. Bawal banggitin ang Mahaba yung ano kayong title niyan? Forbidden names? O forbidden, for Biden. For Habang iniisip natin kung anong magandang titulo. Kasi nga script no? Oo. Panoorin muna natin yung unang bahagi ng pahayag na ito ni Senador Chis Escudero. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Wala, hindi naman binanggit eh. Ha? Hindi naman. Binanggit ba niya? Kung isusunod pa natin, mukhang binanggit. Wala. Hindi pa niya binanggit. Ganun ba? Hindi pa. Tuloy pa natin. Sige, dapat yung binanggit talaga. Kasi akala ko babanggitin eh. Dapat matapang na binabanggit mo yung pangalan. Yan. Kung matapang ka talaga. Kung talagang kaya mo, Senator Chis. Tingnan natin. Tuloy, direct. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo
Natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila niya, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na Ayan, Nelson. Diretso na nga. Oo. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng Vox Populi. Ang atin pong magiging Vox Populi ay may kinalaman po sa naging privilege speech na yan ni Senador Chis Escudero. Meron nga bang script? Ito nga ba isang sarswela? Ang atin hong tanong, ang nangyayari ba ngayon sa Senado ay pumapabor sa script ni Congressman Martin Romualdez? Yan. Kung ang sagot niyo po ay opo, pumapabor, letter A. Kung ang sagot niyo naman po ay hindi naman, wala naman sigurong script, hindi po yan pumapabor. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. I-scan niyo po yung QR code na nakikita po sa inyong television screen, sa inyong po mga social media account. Ayan. Itapat niyo po ang camera ng inyong mga cellphone. Pwede na po kayo mag-type. At pagkatapos po, pindutin ang submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon. Kung gusto naman po ninyo mag-text sa atin pong text hotline, ito po ang cellphone number 0916-500-3345.
3846. Huwag po kalimutan ilagay ang mga pangalan at ang lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube sa amin pong live streaming Net25 News and Information. Nason, muli ko sinasamantala, marami nakatutok sa atin sa social media ngayon. Paki-like nyo naman po ang ating social media account, Net25 News and Information. Ayan. Alam nyo sa palatuntunan ito, sabi nga namin, factual lang tayo. Kami po ni Nelson ay mga broadcaster po kami. Kung ano lang yung nangyayari, left and right, kaliwa, kanan, gitna, ay ihahayag po namin sa inyo. At sa huli, Nelson, ay ang taong bayan ang magsasabi kung sino ang tama at kung sino ang mali. At hindi tayo makikipagdebate. Di ba? Kasi hindi natin ugali nakikipagdebate sa sa ini-interview. Hindi. Kahit pa sabihin natin yung ini-interview natin ay mali ang kanya sinasabi at hindi kasang-ayon sa ating minabanggit, hindi natin didebatihin yung tao na yon. Di ba? Yun ho ang trabaho ng mga mamamahayag. Palagay mo? Tama? Tama. Kasi may mga broadcaster ngayon, pag dinidebate yung mga... Kasi ganito yan, Jen. Yan naman parang, ewan ko ha? Oo. Pagka ikaw ay broadcaster, pagka kasi maganda kasi sa pakinig yan ng mga tao Jen na ikaw ay parang ganun, una, mas matapang ka sa ini-interview mo. Pangalawa, mas marunong ka. Ayun, lumilito ang galing nito. Oo, kaya minsan ay pumapasok yan sa kukote ng broadcaster. Nagtatanong. Ayun. Kaya kung minsan ay nag-o-overboard ba? Ang problema kasi, ang katalinuhan ng isang tao, malalaman mo yan hindi sa sinasabi niya. Totoo. Pero mas malalaman mo kung gaano kababaw o kalalim ang isang tao pagka siya nagtanong na. Ayan. Diba? Tama. Kasi ang daming mga tanong na mapapakamot ka ng ulo Bakit kaya siya tinatanong, di ba? Halimbawa, sinabi mo, nakasuot ka ng blue, di ba? Pagka sinabi mo, bakit ka nagsuot ng pula? Kitang-kita mo naman na blue, di ba? So, nagtatanong ka di ba? Sabi mo, pula ba tingin mo dito? Yun nga, di ba? Maintindihan ng mga tao, wala palang alam itong nagtatanong. Totoo. Kasi nagtatanong ka ng hindi naman yun talaga dapat ay tanongin. Kasi parang iba na ngayon ang nagiging kalakaran, Kapag kayo nag-interview, nakikipagdebate, ang galing nito, tapos minumura yung Nung araw yan. Nung araw, bakit nung araw? Kasi nung araw, hindi pa makakasagot yung ini-interview mo Diba, pinutol mo sa ere. Wala na siyang radyo. Wala na siyang mikropono. Wala na siyang TV, nasa yun na. Babalikan ka niyan ngayon sa social media. At saka yung mga nakapakinig, alam na mali ka itatama ka nila. Diba? Sasabihin nila, huhusgahan ka nila dun sa sinabi mo. Tama. Kasi nung araw, uubra yung style na ganyan. Ngayon, hindi na. Totoo. Dati kapag kami interview, kita mo interview ko, napapatayo sa upuan, hindi malaman ko paano tuwan-tuwa sila, pero ngayon po, hindi ubra yan. Maka-counter na ngayon, maka-counter check At hindi lang, meron mga ngayon, madali na mag-search di ba? Yes. Ng mga bagay kung tama ba yung tinatanong mo. At saka dati talagang lantara kapag nagmumura talaga. Pero ngayon po, hindi na po katapangan yung pagmumura ngayon. Hindi na. Ay, nako. Anyway, paano? Mapapakinggan din po kami sa ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan! Meron ka bang ebidensya na ninakaw namin ang recipe ninyo? Sige, patunayan mo na mali ako. Magkakabanggaan na naman ang Chunji Inn at Handle Food. At ang papa nila Mika... Ikaw ba si Mr. Charlie? Talaga, nahanap mo na si Charlie? Bakit
nga ba hinahanap ni Chairwoman Carol? Kimchi Family. Gabi-gabi, 8:30 p.m. Dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. You know, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide. At laging kompleto. May Pure Gold mobile app din po para sa ayaw lumabas at mag-order po at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun na, Pure Gold Mobile. At inihatid din po sa atin ng G-Top Medicinal Products. Meron tayong premium vitamin C, non-acidic form vitamin C at powerful combination ng guava at guyabano. Mga kababayan, ito pong bayabas at ang guyabano ay napatunayan ng napakayaman po sa vitamin C. Ginawa po itong isang kapsula, tinawag pong Synergy. Yun o, affordable price at halal certified. Sa mga gusto pong magtanong, mag-inquire, may kinalaman sa Synergy, pwede nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa pamamagitan po ng QR code na nakikita nyo po sa inyong television screen. Meron po yung auto-reply, ha? At kung gusto nyo naman po mag-text, ito po ang ating cellphone number, 0960-513-4789 at 0908-167-1919. Naghahanap din po sila ng mga resellers, distributors nationwide. Ayun! Meron pang isa, Nason, ituloy pa natin. Ano pa yan? Ano ha? Na nagsabing hindi rin po ako takot kay Speaker Martin Romualdez. Bukod kay Senador Chis Escudero, may nagsalita na rin? Meron din po. Ba? Pagkatapos kasi ng privilege speech ni Senator Chis, ay meron pa pong isang senador ang tumindig din po sa plenaryo. Ba? At ito po naman ay sa katauhan ni Senador Rodante Marcoleta. Talaga? Gusto mo mapakinggan? Sige, sige. Okay. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Rodante Marcoleta is recognized. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan. At kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado.
Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako'y walang kortesiya? Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privileged speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects? Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po... Papakita kasi yung ano dyan, yung kanyang signature, yung kanyang pirma.
Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi nyo po makikita ron ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya, sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig niyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi, kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong iyon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa kino-coach ko pa Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari doon sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka.
Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Ayan, mga kababayan, ang bahagi din po ng talumpati ni Senador Rodante Marcoleta dyan sa plenaryo po ng Senado. Ayun nga. Kasi napapansin ko, Jen, gaya ng nabanggit din niya, tuwing mababanggit yung... Nagpahanap ako kung ano ba magandang title dito ha? A Name Forbidden. Ayan. A Name Forbidden. Oo. Bawal banggitin yung pangalan na yun. Kala ko ang name para kay Biden. Oo nga, si Biden. Si Biden. Tuwing nababanggit ang pangalan ni Biden, Biden, parang presidente dati. Presidente ng Amerika. A Name for Biden. Okay. Nagkakagulo. Hindi mo napansin yun? Oo nga. Kinabukasan, ang gulo na. Meron mga, napapansin ba yung mga inaantok-antok sa Senado pag may hearing? Ano meron? Parang nagigitla no? Katulad nung, di ba, unang binanggit yan, Diskaya. Yes. Diskaya, di ba? Nagkagulo kinabukasan. At nagpalit ng, ng chairman ng Blue Ribbon. Diba? Biglang hinto. Oo nga, no? Ito naman kasi ang haba ng panahon na hindi na nabanggit Nabanggit uli, ito na kay Sergeant Gutesa. Nako, yun na, biglang Biglang walang, naman. kasi dati walang direktan makapagturo talaga Tuwing nababanggit yan, merong ang lalaking kung ano lumalabas. Ay, hindi naman malalaki. Maliliit na pinapalaki, di ba? At ang tendency talaga ay gibain yung bumanggit na yun Oo nga. Di ba? Kung sino man yung pinagmulan nung nagsalita na yon. Kasi ito naman, si Gutesa, halos kalit-liitan, tinitingnan pati na yung senador na nagtanong noon, di ba? Ngayon, Jen. Pati notaryo. Okay nga. Ngayon, direkta ng binanggit ni Senador Chis Escudero. At talagang hindi lang isang beses, paulit-ulit yung a name forbidden. Anong gulo kaya ang mangyayari? Nako. Ako komento ko pa dyan, Nelson. Ang lagi naapektuhan kasi Senado, no? Pag nabanggit yung name forbidden na binabanggit mo, Senado ang nauuga. Kaya nga. Well, at saka siyempre, Jen, ang tao naman na tumitingin, pwedeng makapagmuni-muni, no? Na, nga, no? Bakit noong ito ay si Chisba ang Senate President at ang chairman pa ng Blue Ribbon Committee ay si Senador Marcoleta, okay naman di ba? May direction naman na pinupuntahan. Nung nabanggit lang yung pangalan na yun, biglang nagpalitan. Ngayon, binanggit na siya sa mismong plenaryo. Ano naman kaya mangyayari? Alam mo, yan ang, ewan ko lang ito sentimiento ng ilang mga senador na para bagang ang kanilang Senate leadership ngayon ay para bagang apektado kapag nababanggit ang pangalang ito. Yung name forbidden. Yes. Dapat siguro maisip-isip ni Senate President Tito Soto ngayon, medyo napaka-slim kasi ng bilang ng mga senador ngayon. Ano ibig mong sabihin slim? Slim doon sa pagitan ng minority at ng majority. Gusto mo patunayan ko sa iyo? Ipapakita po namin sa inyo. Ilan ba ang bilang at sino-sino ba ang mga senador na nasa pagitna sa majority? At ikukumpara naman natin, ilan ba ang mga senador na nasa majority? Nasa minority pala. Kasi dito, feeling nila kasi para bagang hindi napoproteksyonan ang kapakanan ng mga senador o ng Senado. Teka Jen Nung makatitingnan nyo ba yung video nung bandang huli pagkatapos magsalita ni Chis? Linapitan siya ng mga senador. Oo nga, napansin ko rin yun. Naputol lang kaagad Ang lumapit, Pia Cayetano. Okay. Na ngayon ay
Majority yan. Majority. Yes. May nakita pa ako doon, madami. Oo. Madami pumunta sa kanya, kumumay. Dapat nga yung off-air, hindi off-air. Tawag yung pagkatapos, mamaya siguro, doon sa mga reporter natin sa loob ng Senado, sino-sino yung naglapit at nakipagkamayan. Halimbawa, nakuha niya ang simpatya ni Senador Escudero. Okay. Yung mga naglapitan at naisip nila, mukhang inililihis tayo ng kasalukuyang liderato ng Senado mula dun sa tama talaga dapat kapag kasi nag-imbestiga, walang liko, walang... May direction ka dapat, kung ano ang ano. Ay, ibig sabihin, Jen, walang direction na doon mo gustong pupuntahin. Sumisigsag eh. Dapat kung ano yung lumalabas. Yan. Hindi pag kami nulubas na ayaw mo, ililiko mo, di ba? Tama yung panimula ng Senador Marcoleta eh. Ba't ba tayo nag-aaway-away? Akala ko ba isa direksyon natin? Akala ko ba gusto natin lutasin ang problema ng graft and corruption? Eh bakit ngayon parang ang direksyon natin pag kami nabanggit na hindi dapat banggitin, lumilis siya eh. Aawayin mo yung nagsalita. Nung nagpalutang na yun, di ba? Bibigyan mo ng issue. Yun ang lumilitaw. Sige to. Paano kung makakaisip yung iba na parang wala na tayo sa hulog. Yun na nga wala na tayo sa tamang direksyon. Siguro, panahon na para ibalik natin sa tamang daan. Saan papunta? Mula sa dating daan na magulo, ibalik natin sa tamang daan itong Senado. Yung direksyon? Mukhang, ipakita ko lang, direct. Ipakita natin, sino-sino ba ang mga nasa, yan ha? Majority. Majority ng 20th Congress po ngayon. Tito Sen, Senate President. Ayan. Ping Lacson. Halimbawa, sabihin na natin, dahil sila ang namumuno ngayon, Senador Soto, Ping Lacson, edi mananatili yan, di ba? Halimbawa, si Senador Mig Zubiri, bagnamat may conflict sila ni Escudero kasi yun ang nagkusa kanya, di ba? Yes, dati. Huwag na natin isama yan. Risa Ontiveros, sa tingin mo, sasama yan doon sa pagka nababanggit si Speaker, ibig bang sabihin, protector si Risa Ontiveros, ni Speaker? Risa Ontiveros, ano yan? Kung totoo lang yan, yun ang pag-uusapan natin eh. Pagka nakumbinsin mo, Senador Ontiveros, mukhang pinoprotektahan. Nung kasalukuyang Senado, ang talagang may kagagawa nito, makukumbinse si Senador Ontiveros? Posible. Wala masama. Posible. Sigurado ka? Kasi dati hindi naman siya sumama, di ba? Pero ako sabi ko kung sa tama lang naman ang pinag-usapan. Sabihin natin, 50-50 yan, huwag na natin isama. Sige. Lito Lapid. Tahimik lang. Napaliwanagan mo. Lalo, tapos ang magpapaliwanag, halimbawa, Kapampangan din. Kapampangan. Marcoleta. Posible. Isama na Juan. Bam Aquino. Dati nang sa kabila yan eh. Speaker, Romualdez. Poproteksyonan ba niya si Romualdez? Kung pag-uusapan, mukhang hindi, Nelson. Hindi? Hindi yan poproteksyon, Kung ang pag-uusapan ay, Sigurado ka? Hindi, sa tingin. Dalawa. Pia Cayetano. Ay, di lalo na. Kasi kay Alan. Doon yung kapatid niya, tsaka maninindigan niya bilang abogado. Tatlo na. JB. Pagkang-usapan dito, hindi ayaw mo, nililihis eh. Doon tayo sa talagang, kung sino talaga may sala, papanagutin natin. JB, sa tingin mo, sasama o... Sa tingin ko, sasama din yan. Kasi ako, si Senador JB, kilala ko rin yan. Sa tama lang din yan. Gatchalian. 50-50 ako dyan. 50-50. Mark Villar, na tahimik lang din to. Sa tingin 70-30. Pabor. Sasama yan. Bakit? Hindi. Kung ang pinag-uusapan natin dito, Martin Romualdez, hindi. Sabihin kontra yan. Kay Martin? Oo, medyo din yan. Kasama si Martin. Yes. Mark Villar. Matatapos na tayo. Ipapasok doon natin yung DOH. Tapusin na natin. Kami Villar, magkapatid. Nakakailan na tayo? 5 na. Happy Tulpo, magkapatid. Hindi. Hayaan na natin sila. Kiko, tsaka Logarda, sino sa kanila? Magpoprotekta kay Martin. Di ko alam. Medyo 50-50. Ano ba yun? Nakuha mo yung 5? Pasok na ba tayo?
Ay sobra na, majority na yung kabila, yung magkakapalitan agad yan. Ako, kasi kung titignan mo ngayon yung minority, mukhang solid sila na talagang minority. Kung yan na issue. Diba? Oh yes. Balikan natin mamaya yan, ha? Ipapasok ko lang ito isang mahalagang paalala. Ito yung may kinalaman sa ating kalusugan, eh. Nako, wala na pong kailangan pang puntahan o lapitan dahil may zero balance billing. Talaga naman, eh. Libre na po ang serbisyo sa basic accommodation ng DOH Hospital, kaya wala na pong babayaran ng mga pasyente. Panoorin natin ang kampanyang ito ng DOH. Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagpapasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Salamat po, DOH. Ayan. Tapusin natin yung punto. Baka lumamig. Bago natin yung Vox Populi. Kasi ang issue, nag-privilege speech, Senador Escudero. Yes. Senador Escudero. Binanggit niya, natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Yan. Poproteksyonan ba natin? Sasakay mo sa script na to? Pagka pinakita mo yung mga numero, kung ang pag-uusapan ay majority at minority ng Senado, di ba? Kayo ba? Kanino ba tayo? Ay sabi nga natin, medyo napaka-slim nito sa sitwasyon ngayon, ha? Ngayon, kasi kung ipipilit nila na, hindi, ganun pa rin. Huwag natin banggitin ang pangalan na At saka hindi yung feeling na ang liderato ba natin, pinoproteksyonan ba tayo ng ating liderato ngayon, ng Senate leadership? Itong sumisira sa atin, diba? Para bagang nilalaglag tayo. Kasi para proteksyonan yung kabila. Yun, diba? At saka ang feeling ng ibang senador ngayon, para bagang kapag ka-senador ang nababanggit, parang ang nagdidiin sa atin mismo, kapwa natin senador. At saka, wala nang tanong-tanong. Yun na diba? nga. Parang expressway. Pero pagka kongresista, mga binanggit, wag mo na. Wag mo na yan. Ayan. Diba? So, may mga, hindi hinusga natin, Nelson, ha? Ito naman sa atin, lang, kuro-kuro lang natin. At kumpara natin. At tingnan natin yung minority. Minority group. O meron ba diyang babaligtad? Ibig sabihin, sasaba naman doon kina Tito Soto. Senator Alan? Hindi. Mananatili siguro. Diba? Bato? Di lalo na siguro. Taga mo sa Bato, di ba? Si Escudero? Di lalo ngayon matapos ang kanyang privilege speech. Senator Jinggoy? Nako, talaga naman. Ewan ko, ha? Senator Bongo? Ito sabi nila, tahimik din daw. Mukhang, totoo ba yun? May iniintriga si Senator Bongo, Nag-a-apply daw sa majority. Lagi nilang iniintriga si Senator Bongo, So, ilan sila ngayon? 2, 4, 6, 8, 9. Yung kabila ay 15. 15. Kasi 24 silang lahat, Binilang natin kanina, halimbawa, ang minimum ay 5. Nabawasan ilan sila? 15. 15. Magiging 10 na lang. 5. Yung isa, 9 plus 5. Magiging 15. Magiging 9 plus 5, 14. 14. 14. Plus, magiging 10 sila. Kung halimbawa, ano mangyayari pagka nagkaganon? Di ba babaliktad na naman ang pangyayari pagka nagkataon? Mapapalitan na naman ng leadership? Yung majority, magiging minority, at yung minority, baka maging majority. Yun ang sinasabi natin. Mapapalitan na naman yung blue ribbon. Kasi yun naman ang pinag-uusapan niyang blue ribbon. Yung tinatakbo ng investigasyon. Oo nga, no? Kapag sinabi ng mga senador, parang hindi nga ho kami sang-ayon sa tinatakbo ng blue ribbon investigasyon kasi kapag nabanggit yung pangalan, tigil ka agad. Diba? Meron ka agad ang daming question. Parang kung mangyayari, kung magkakapalitan, it follows sa tingin ko.
susunod agad magkakaroon din ng palitan ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee yan, Nelson. Kasi Blue Ribbon ngayon ang committee na talaga namang apakainit eh. Di ba? At saka pangit naman, Jen, na makikita ng taong bayan na kasi hindi mo maitago eh. Totoo. kahit man itanggi mo, i-deny, pag pinanood mo naman talaga yung hearing, tuwing mabanggit yung pangalan na yun, hintuan ka agad eh, di ba? At saka, well, doon sa punto ng Blue Ribbon, sabi nga ni Tito Sen, kapag ang Blue Ribbon Committee, laging sa ano yan, majority. Oo. Majority. Pero well, hindi ko lang alam ha. Again, sinasabi natin, ito yung mga posibilidad. Kaya dapat siguro, ang leadership ng Senado ngayon, hindi sa pinuproteksyonan yung magnanakaw. Baka isipin nila, sinasabi natin diyan, di ba? Ibig nyo ba sabihin, Nelson at Jen, kung may pagkakamali sila, puproteksyonan nila ang kapwa. Hindi ho natin sinasabing ganon. Pero siyempre, collegial body po yan eh. 24 kayo dyan. Bagamat sabi nga natin, 24 na kaisipan din ho yan. Pero siyempre ang leadership ninyo, bagamat may minority, meron po majority, sa kabuuan po, isang pamilya kayo dyan, Nelson, di ba? Yun ho naman ang komposisyon ng Senado eh. Ang Senado po, majority win yan. Hindi po natin may alis yan, di ba? Kung sino ang higit na nakararami, yun po ang nagahari dyan, Nelson. Kaya yun po ang gusto nating sabihin doon sa ating mga kababayan. Kaya alam din naman ni Senador Senate President Tito Soto at saka ni Senador Pampilo Ping Lacson na sa bilang nila ngayon ay napakadali na pwedeng magkapalitan anytime. Pero sabi nga nila, chismis lang daw naman yon. Chismis. Kung meron mang... Kasi naitanong pala kay Senador Marcoleta yan eh. Noong nakaraang press ko yata, may totoo ba? Nababalitaan niyo ba na mayroon na namang binubuong ko? Sabi ng Senador Marcoleta, wala akong nababalitaan. Chismis ata yan. Tinanungan niya yung reporter na nagtanong, ikaw ba may nalaman kang chismis tungkol dyan? Ibalita, ibagi mo naman sa kung meron gano'ng mga chismis. Ay, nako. Ang tanong ho natin sa ating Vox Populi, ganito, ang nangyayari ba ngayon sa Senado ay pumapabor sa script? Sa script daw po ni Martin Romualdez, ang sabi ng ating mga reactors ay ito, opo, scripted na at halata ang ending. Nako, Omar, magpayo ng Milan, Italy. Opo, pumapabor, sobrang makapangyarihan, hawak nila lahat, kaya kawawa ang kontra Jason Dinoy ng Cebu. Pumapabor, may script, Risa Azero, San Pedro, Laguna. Opo, pumapabor po, Alfonso Jurado Jr., Santa Cruz, Maynila. Bakit natatakot ang Senate President kay Romualdez? Astrid Cajes, Davao City. Opo, pumapabor po, halata naman, Amor Laksamana ng Kuwait. Hindi po, lalo nga po lumalabas ang totoo. Kakapilit nilang pagtakpan, lalo po lumalabas ang totoo. J. Ryan Santos, Luzon Avenue, QC. Well followed ang script, kagaling. Pero di kami bulag para maniwala sa palabas nila. Yulaine Caballero, Cantapoy, Malimono, Surigao del Norte. Opo, RD Fiesta, Adelaide, South Australia. Opo, halatang-halata naman. Erika ng Singapore. Sobrang halata na scripted at ang gusto lang nila ang kailangang masunod. Orlando Elcase, Tigayon, Kalibo, Aklan. Opo, pang-famas ang script. Danny Acosta, Bugalyon, Pangasinan. Ayon, magbabalik pa po ang saganang mamamayan. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now
Because New Era University awaits the future we can build together. Ang kasaysayan ay malaking bahagi ng ating kasalukuyan. Ito'y binabalikan para tayo'y may matutuhan. Sama-sama nating alalahanin ang nakaraan. Tayo na at mag-fast forward sa LTE. Love, Tony Pet and Abra Fang. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa Net25. Gamit po ang inyong mga remote control. I-scan po ang Net25 sa yung TV menu at pagkatapos sa scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. At eto pa, Salem bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Masugid po nakasubaybay sa atin ang Kuya Joel Mangandi, Kuya Joel, at mga kasama daw po sa tanggapan. Sa Cebu City naman, Nelson, ang Kuya Jomar Dueñas, ang kanya pong buong pamilya, Kuya Jomar. Marami po salamat, magandang hapon po sa inyo. Sa Bulacan naman, Nelson, nakatutok din po sa atin ang Kuya June Castillo. Sabi niya, Jen, welcome kayo sa Bulacan. Mukhang pinaghahandaan tayo sa Bulacan, Nelson, ha? Wow. Opo, nakaschedule kaming mamigay ng tulong sa mga kababayan naming nalubog sa baha. Dahil yung flood control ay wala pala. Na-control po yung baha sa isang lugar. Kaya tutulungan po natin dyan, Binabati natin ang ating pinakabatang taga-subaybay dyan. Pinakabata? Alam mo kung... Sino yan? 1 month old na siya kahapon. Ba talaga naman, sobrang bata nga, Si Felix Sayon Ramos. Aba. Yan, mula sa kanyang mami, Angeli, and Papa Kiko dyan sa Barrio Obrero. Ayan. Ipakirecord nyo po ito para pagka nagkaroon na po ng isip. Parinig nyo. Anak, ha? Binati ka ni Jen. At saka, ang Kuya Junel Pahalia naman. Kuya Junel, maraming po salamat. Oy, Nelson, para sa iyo ata ito, ha? Sa mga nakatira daw po dyan sa LIG, mawawalan po kayo ng tubig. Meron na, nagkaroon na. Meron na? Kailan ba niya sinabi yan? Makisuyo po, bigyan alauna ng hapon magpapatay ng tubig dahil sa emergency. Ngayon ibalik na. Nabalik na. Kaya nga na-late ako. Hinintay ko magkaroon. Kuya Junel, na-late ako na Meron ako pala. Naibalik na pala yung tubig. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. At lagi kayo nakasubaybay sa atin. Sa mga taga naman sa Tacloban City, nakatutok po sa atin. Yes! Nasa labas na ng kalsada? Hindi naman, nasa kanila mga bahay-bahay. Sa pangunguna po ng Kuya Raul Ramirez. Kuya Raul, salamat po, ha? Sana'y okay na okay kayo. Si John po dito. Si John. Laki doon ng ipinayat, ha? Talaga. Nagda-diet na ngayon. Kaya... Kuya JR nga pala. Kuya JR Ramirez. Si Pepito Bistan ng Parang Santa Maria Laguna ay binabati rin natin. Yan. Happy birthday din sa... Belen family. Oy! Rafael Belen, Roy Belen, and Ruel Belen. Sama-sama, ha? At Lori Emiliano, September 26. Glyza Emiliano, Rodel Belen, at Randel Belen. Pare-pareho ng birthday, puro September. Magkakaibang petsa lang. Yung kahapon, yung isa. Dapat isang selebrasyon na lang yan. Isama niyo po kami sa selebrasyon. Ang tipid niyong mag-birthday. Happy birthday, Jose Edison Gray at kay Mary Grace Tagapan ng Dubai. Ganun din po kay brother Nino Drisa ng Meadowlark, Edmonton, Canada. Ayan. Yun. Ang Kuya Red Vicson, dyan naman sa Santa Rosa, Laguna, nakatutok. Ganun din po mga taga Taipa, Macau, ang Caceres Bacsaprat, ang Kuya Louie Quintana. Salamat po ng marami sa pagsubaybay ninyo. Sige po, tuloy tayo sa ating talakayan, Nelson. Dito muna tayo dyan sa ano bang importansya na masawatan natin ang korupsyon na ito. Kasi napakalala na no? Masyado, Nelson. Trilyon po ang nawawala sa atin Kapag po naayos natin ang nasawatan natin, napanagot talaga natin kung sino ang mga mastermind nito, maaaring masabi nating matitigil ang korupsyon at yung malaking pondo na yan magagamit
magagamit ng mga mamamayan, di ba? Kaya pala, isa sa mga binabanggit natin lagi, Nelson, yung sistema, dapat maitama natin. Yes. Kasi nakakalusot eh. Hanggat nandyan po yan, at hanggat walang nahatulan, malakas ang loob ng mga ito eh. Kaya ang ginagawa ng ibang bansa dyan, Jen, death penalty. Nako. Sa Pilipinas, wala tayong hatol na kamatayan, Nelson eh. Alam mo ba sa China, Jen? Bagong balita ito, ha? Yung kanilang dating agriculture minister, hinatulan nila ng kamatayan dahil sa ito'y pagtanggap to ng suhol eh. Ganon. Ayan o. Hinatulan po ang dating agriculture and rural affairs minister ng China, si Tang Renjian. Itong nasa picture na ito. Kasong may kinalaman sa panunuhol. Mukhang mabait naman Agriculture. Ibinaba po ng Changchun Intermediate People's Court ang hatol. Napatunayan ng korte. Kasi kung minsan akala mo hindi ka na mahuhuli, no? Akala mo ay... Alam mo ba kung kailan pa siya gumagawa ng korupsyon na ito? Year 2007. Matagal-tagal na pala. Alam mo kung hanggang kailan? Last year, 2024. Ganon? Almost 20 years. Abay, matindi nga, no? Tsaka lang siya nabisto. Kaya kung minsan, akala mo, hindi ka na mabisto dahil ang haba, ang tagal mo nang ginagawa, diyan ka nagkakamali. Lumilitaw po, inabuso ni Tang ang kanyang posisyon, kabilang na yung kanyang pagiging Minister of Agriculture at pati na yung dati siyang gobernador ng lalawigan ng Gansu. Gansu? Oo. Nagbibigay siya ng pabor sa ilang mga negosyante kapalit ng salapi. Nako. Mukha titingnan mo ito, medyo siguro mahihiya ito doon sa kanyang kinukuhang pera. Kasi ito private, sinusuhulan lang naman siya, di ba? Yung sa atin, pondo ng bayan Oo nga. Mas matindi. At ito sa kanya, 2007 hanggang 2024, ilang taon ito? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Matagal-tagal. Oo. 18 years. Buti na, na natuklasan na ganyan. Alam mo ba kung magkano? $38 million. Pero 18 years yun. Sa atin, trilyon, 3 taon. sabi siguro ito, sana sa Pilipinas na lang ako Amateur pala ito? Amateur sa kung kukumpara sa Pilipinas? Kasi dito sa Pilipinas, hindi ka hinuhuli, di ba? Ganito ang mangyayari sa kanya. Ano ba hatol sa kanya? Siya po ay bibitayin. Nako. Mabigat pala sa kanila. Bibitayin. Pero dahil ang ginawa niya, umamin siya Bandang huli, umamin siya. So ginawa niya. So may pag-amin pala. So binagbigyan siya ng gobyerno. Okay. Sa halip na siya ay bibitayin sa taong ito, bibitayin siya after 2 years. Bibitayin pa rin? Mabigat pala. Mabigat pala. Ganun O sige, hindi ka muna namin bibitayin. Pero bibitayin pa rin siya makalipas ng 2 taon. 2 years reprieve. Siguro pagka after 2 years ay... Mabigat pa rin yun. Makapagpakita siya ng... Diba? Kabutihan. Baka ituro niya. Baka pag itinuro rito kung sino talaga mastermind ng flood control projects ng Pilipinas, mga ghost project, baka kasabot siya Ganon? Malay mo, doon din na... Hindi mo sabi nagpupunta ako sa China. Hindi mo ako nagpupunta ng Pilipinas Baka ituro ka ni... Baka maituro pa ni Saldi ko to. Yan ko talaga mastermind. Yung minister. Yun nagturo sa amin kung paano gagawin. Mabigat, Kaya sana ganyan din sa Pilipinas, no? Huwag nating paligtasin yung diba? Paligtasin natin yung... Pero ako, naniniwala. Sabi ko nga, yung mga senador natin, 24 lang naman kayo. Kung kayo ay magkakasundo siguro, magkasundo-sundo lang, Walang pinuproteksyon, tsaka isang direksyon. At tapos yung mga batang mambabatas natin sa kamara. Di ba? Kasi marami ngayon ang idealistic pa, Nelson, Isipin na natin. Na mga mababatas sa Kamara de Representante. Halimbawa, nakinabang nga tayo. Halimbawa, nakinabang sila. Diba? Nakinabang kayo. Pero siguro, may oras ng, reckoning ba ang tawag doon? Reckoning. Pag mumuni-muni. Ayun. Na siguro dapat
Kasi kung hindi natin alam, okay, ayan ang problema, no? Kapag ka hindi mo alam kung hanggang kailan mo dapat itigil, may mga ganun tao na hanggang malubog ka na dun sa pagkakataon na hindi ka na makabalik. Yan. Baka ikaw na ikukulong. Baka ikaw na ang susunod. Nako. Hanggang maaga pa. Hanggang maaga pa, di ba? Oho. Ganyan nga rin, Nelson, ng parang ang ginagawa ng iba, hinihila, pati yung taong wala namang kinalaman sa usaping ito. Yun ang mabigat dyan, Yun bang alayo ng kinalaman, iko-connecta nila sa gustuhan lang makonekta. Ganito po ngayon ang ginagawa dito sa butihing may bahay ni Senador Rodante Marcoleta. Na kami po, personal namin kilala si Ma'am Edna Marcoleta. Ito halos hindi naman, tahimik lang po ito, hindi ito nakikialam sa aktibidad at gawaing pang Senado man o Kongreso. Pero wag yung gagalitin yan. Oh, yan, ako. Baka mag-privilege speech yan. Mas matapang po yan kay Senador Marcoleta. Yan lang ang kinatatakutan. Sa totoo lang. Senador. Sa totoo lang. Oo. Ito ho'y limitadong magsalita. Pero kapag ka ito po'y nagsalita at huwag yung idadamay, si Ma'am Edna Marcoleta, mabuti na lamang po naglabas ng pahayag ngayon, Nelson. Ito pong insurance company na Stronghold. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated po, doon sa inilabas ng isang online news. Online news po yan, Hindi naman yun, hindi natin may tuturing na na mainstream media, Nelson, Ito daw po tungkol sa mapanlinlang at walang basihang pahayag laban sa kanila, kasabay daw po ng pagtatanggol sa integridad ng kanilang kumpanya at paglilinaw sa papel ng mga miyembro ng Board of Directors at ang ginagampanan tungkulin nito sa pagpapalabas po ng surety bond. Ayan. Puntahan ko na lang, Nelson, doon sa punto na may kinalaman po kay Ma'am Edna Marcoleta, kay Mrs. Marcoleta. Sana ba yun? Ito to. Kaugnay sa posisyon ni Mrs. Edna Marcoleta. Yan, Mrs. Edna Marcoleta as an independent director. Kaugnay ng kanyang posisyon, iginit po ng Stronghold na ang isang independent director ay hindi namamahala sa araw-araw na operasyon. Ipinaliwanag din po ng Stronghold na naglalabas ito ng surety bond na hinihingi ng Department of Public Works and Highways para makakuha daw po ng mga kontrata at mga proyekto. Ibinibigay nila ang surety bond ng walang pinipili basta masunod lamang ang mga requirements ng aplikasyon. Meron siyang paliwanag tungkol doon kay yung paliwanag niya tungkol kay Mrs. Edna Marcoleta. Sa isang pahayag, tinalakay ng Stronghold ang mga ulat tungkol kay Edna Marcoleta, asawa po ni Senador Marcoleta na tinalaga bilang independent director noong February 2024. Ayon po sa Stronghold, ang pagkatalaga kay Marcoleta ay base po sa kanyang kwalifikasyon. Non-executive din anya ang papel nito kasi pinalulutang nila dito na doon sa lumabas na artikulo doon po sa online na komot siya ay direktor ng Stronghold, para bagang hindi nyo anya dapat kinukuhang kliyente. Sapagkat isa pala sa mga nagkumuha ng insurance nila ay ang kumpanya na pag-aari ng Diskaya. So pinagtatagni-tagni nila ngayon, Nelson, connected na conflict of interest. Conflict of interest daw. Kaya nga nung ini-interview ata si Sandante, di ba dapat dahil po sa delikadesa hindi na po ninyo hinahawakan itong usaping ito? Sabi ni Senma, ano ang delikadesa? Wala nga kinalaman. Kasi mukhang hindi yata nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng independent director. Hindi nga intindihan. Pangalawa, Jen, halimbawa, ako, may-ari ako ng... yung nanay ko. Senador ako, yung nanay ko may-ari ng sari-sari store. Tapos doon bumibili ng kape yung... Mga empleyado ng Senado. Empleyado nung Diskaya. Ibig sabihin na... Huwag mo bebentahin yun.
Conflict of interest yun. Huwag mo bebentahan yun. Parang gano'n eh. Ay, baba, yung taxi driver. Oo. Nagkataon, doon sumasakay. Sumakay yung mag-asamang diskaya. Ay, huwag mo sasakay yun. Konektado ka doon. May kinalaman. Parang gano'n eh. Baka babaw na nun, di ba? Tingnan niyo po. Bawa dyan, sa ano, di ba? Uminom sila ng soft drinks na Coke doon eh. Oo. Ibig mo sabihin... May kinalaman yung kumpanya doon. Ay, sabi natin. Siya ang nagpapalakas kay diskaya. Napapawi ang uhaw ng mga diskaya pagka iniinom nila yun. Dalawa-dalawa pa daw eh. Oo nga. Ibig sabihin, mahilig siya doon sa soft drinks na yun. Oo. Ibig sabihin, pagka ikaw... Dapat pumunta doon yung may-ari ng kumpanya. Ay, ang akin o, yung Coke na yun. Huwag mong iinumin yan. Ganun ang gusto nilang palabasin. Ang tanong, Jen, bakit ka magpo-focus kay diskaya? Ayun na nga. Di ba? Isa lang sa kontraktor yan eh. 15 nga yung... Kaya dami-dami. Yung SunWest nga hanggang ngayon, di lumilitaw eh. Di ba? Nako, yan ang mabigat na yan ba mismo ang ugat ng tinutungo nating korupsyon? Yan bang kontraktor na yan? Na isa lang? Mukhang doon na pupunta, Nelson, ang usapin. Yan, mabigat po ang labanan. Para bagang, kayo po, tingnan nyo, yung mga kumukuha ng third-party liability, ngayon, halos lahat po, ako, kung hindi ako nagkakamali, mga 70 to 80% ng mga motorista ngayon, stronghold ang insurance. Oo. Kasi lahat po ng LTO offices, Nelson, ay stronghold po. May mga, ito si Danny Junedo, alam na alam yan. Dati itong taga-LTO eh. Fixer. Dati itong ahente ng stronghold eh. Halos lahat po. Ibig mo sabihin, pag na-aksidente yung may hawak ng stronghold, hawak ng policy, damay yung mga director doon, parang bigat naman ata nun. Di ba? Kung halimbawa yung driver nagkaroon ng pananagutan, ang hawak niyang insurance sa stronghold, mukhang kaya yun po, naglabas. Salamat naman kay Ginoong Romulo de los Reyes at naglabas po ng pahayag ukol sa bagay na ito, Nelson. Ayan ha. Sige po, basa pa kami ng mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Opo, Pawang Sarsuela lamang ang lahat. Alan Montiadora, Quezon City. Ayun. Pabor pa imbestigahan ng Region 8. Ha? Especially yung 1st District of Leyte. Ha? Kasi maraming anomalya dyan. Ha? Jerry Maasin City, Southern Leyte. Di lang pabor. Pabor na pabor po kasi nagagawa nila ilihis kay Romualdez ang iso. Jacob Abella, Calamba City, Laguna. Halata naman po, alam na, Josepina Binduan ng London. Obviously, blind can hear the cover-up. Manny Santa Rosa, Laguna. Opo, mapapur po, halatang-halata na maging iba and ang chairman ng Nag-Senate Blue Ribbon Committee, Admar, Lucena City. Yun. Ayan. Ay, teka lang, Nelson, ha? Sa ngalan po ng patas na pamamahay, mukhang may lumabas din po sa social media ngayon, reaction ata ng Office of the Speaker Martin dun sa naging privilege speech ni Chis Escudero, Nelson, ha? Hindi ba kay BP Sara sinasagot na dyan? Hindi ata. Hindi. Ito. Sabi niya, basahin ko lang yung ilang paragraph. Sige. I listened to the privilege speech. Kay Chis Escudero. Sabi niya, I listened to the privilege speech of Senator Chis Escudero with respect. What we heard was not an expose, but a DDS script. Ayun. At the same recycled accusations we have long seen on troll pages and special media posts. Walang bago at wala rin pong katotohanan. Instead of answering the serious questions he himself must face, Senator Escudero chose to deflect. He did not deny the allegation against him. He did not explain his own role in flood control kickbacks. Imbes na magpaliwanag ay manisi siya. Malinaw naman ang katotohanan, ang talumpati ng Senador Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan kundi isulong ang kanyang personal na ambisyon. It was a performance designed to profess loyalty and the service to Vice President Sara Duterte and to position himself as her ally for 2028. Ang tunay na pinagsisilbihan ay hindi ang katotohanan kundi ang sariling interes at plano sa politika. For my part, I will continue to cooperate with every impartial investigation. My record will withstand scrutiny. Wala akong tinatago as for Senator Escudero kung tunay na pananagutan ng hanap sa presinto na siya magpaliwanag. Yan po yung nilabas ata na official statement naman ng tanggapan po ni Congressman
Martin Romualdez. Yun. Sa ngalan po ng patas na pamamahayag ay binanggit din po natin yung kanyang naging sagot doon daw po sa privilege speech ni Chis Escudero. Ayan. Resulta po ng ating Vox Populi. Ang nangyayari ba ngayon sa Senado ay pumapabor sa script ni Martin Romualdez? Ang nagsabi ng, pumapabor po yan. 95% ang nagsabi ng hindi naman. Di pumapabor. 5%. Yan po ang resulta ng ating Vox Populi. Sakto, wala tayong ganong oras, no, Son? Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, salamat po ng marami sa inyo, ha? Ito po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan, bukas alas 5, 100%. Bye! This